Mamimit nyo na ang aking editor. Diba lagi yung tinatanong kung sino ba yung editor ko? Guys, nakarating tayo dito sa mismong isla ng Boracay. So, di ba ako nakakain dito? So, try natin. Parehas namin first time ni Renzel. May mga nagtatanong din kasi sa akin kung paano ko siya naging editor. So, happy anniversary. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Celebrate natin kasi 1 year na rin si Renzel. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video guys, ay mamimit nyo na ang aking editor. Diba lagi yung tinatanong kung sino ba yung editor ko? Editor reveal, and this time, iti-treat natin siya papunta sa Boracay, Philippines. Kasi nag 1 year na siya sa akin guys. So parang anniversary gift ko sa kanya. So sabi ko, Boracay. Kasi pre-namis ko rin sa kanya dati nung nagsisimula pa lang siya. Sabi ko na, sige pag naka 1 year kahit ititreat kita ng trip. So ayun, Boracay. Galing pa siyang Pangasinan guys, yung editor ko. So, nagbiyahe pa siya from Pangasinan going to Manila. Kahapon pa kami nag-meet actually. Masyal na kami sa Mall of Asia. Tapos ngayon yung aming flight papunta sa Boracay. So, ititreat natin siya. And then, hindi ko siya pagtatrabahuin. Sabi niya nga, magdadala po ba ako ng laptop? Sabi ko, wag ka na magdala ng laptop. Like, we will stay in Boracay for 4 days and 3 nights. So, sa 4 days and 3 nights na to, hindi natin siya pagtatrabahuin. But the catch is, hindi niya pa nga alam. Kahit hindi siya magtatrabaho in the next 4 days, babayaran pa rin natin siya as if nagtatrabaho siya. So, yung parang kita niya per day, babayaran pa rin natin siya. And then, ititreat natin siya sa Boracay. All expense paid. Wala na siyang babayaran. Kailangan nating deserve niya yun, di ba? Sa mga tulong niya sa atin. Grabe yung mga nagawa niya sa atin for our videos. Like, naging madalit din talaga yung trabaho ko because of his help. And ngayon, tara, pakilala natin ng aking editor, si Renzel. Actually, kanina magkasama na kami. Umalis lang ako. Sabi ko, mag-i-intro lang ako. Pero puntahan na ulit natin siya. Editor reveal! Hi guys! Hi guys! Oh, Mike, pakilala ka naman sa ating video. Hello guys, I'm the editor of Sir Marvin. Mga nasa likod ng mga kalokohan. Ayan guys, yung mga nasa likod ng kalokohan, kung ano-ano mga edit sa videos. Thank you, tara. Pumunta tayo sa Boracay today. Let's go! Let's go! Kita-kits mamaya. Ayan, medyo shy type si Renzel, so bear with him. Sabi pala ni Renzel, first time niya din daw sasakay ng aeroplano. Excited ka ba, sir? First time kong guys, sasakay ng plane. Kaya nga eh. Wala akong idea kung anong... Feeling ko medyo matatakot ka ng konti. Pero 1 hour lang naman yung biyahe. And then, baka sumakit lang yung tenga mo. Pero sabihan mo lang ako baka di ka magsalita, masakit na pala yung tenga mo. Yes, sir. Pero feeling ko naman makakaya kasi... Okay. Yung sir, pag nagra-rides, minsan na-experience ko din, sir. Na-experience ko siya. Mahilig kasi mag-motor pala to si Renzel. Kung gusto niyan, may nag-video ka ba sa'yo? Hindi. Nag-video siya pero hindi niya ina-upload sa YouTube. Ang dami kong clips pero sa YouTube ko hindi ako gano'ng nakakapag-upload. Ayan. Motor siya. Sa TikTok lang ako nag-upload. Sige. See you later, guys. Guys, nakasakay na kami yung Renzel. Hey! First time. Takot ka ba ito? Slide. Yung guys, nakarating na tayo. Boracay Airport. Ang flight parang mga lang 40 to 50 minutes. Right. Hindi nga natakot si Renzel sa aeroplano. Bilis nga sir, parang diba? ilang minutes lang. Kaya hindi matutulog na dapat sana ako, tapos nag-announce na prepare for landing, ganito. Bayan, sabi ko, matutulog pa lang ako. Panihan natin yung luggage. Baggage claim. So yan, pagkalabas nyo ng airport guys, kung meron kayong mga airport transfer, ayan, minsan nag-aantay na sila dyan, or kung yung mga hotel nyo merong mga free transfer, nandyan na yan sila. Pero kami commute lang tayo today guys. Okay lang kasi Renzel, commute lang tayo. Wala tayong private transfer eh. So magaan na lang tayo. Meron yata sige, thank you. Tapos dito meron, check natin kung magkano, or magdi-DIY tayo. Meron dito mga Southwest, ayan o, sa harap lang din. Kung gusto nyo ng parang package, pero alam ko na kasing sakayan dito sa may labas yung mga tricycle. So tricycle lang tayo.
Parang yung mga ganun kasi yata mga 600 or 800 pesos yung buong transfer na dito from the airport going to your hotels. Pero pag magko-commute kayo, minsan mga 400 to 500 pesos lang per person. Kasama na yung mga terminal fee, environmental fee, ganun. So, okay naman ako tricycle. Pagdating nyo dito, ayan sa may tricycle, yung nakasulat doon. Ayan, tricycle counter, pay here. So, magbabayad lang tayo doon. Guys, bumili kami sa tricycle, 75 each. So, dalawa 150 pesos. Yung mga tricycle na dito, okay tayo. Guys, nag-tricycle kami from the airport dito sa port. Mga 5 minutes siguro. So, ang first na bayad natin, sige, compute natin kung magkano yung babayaran nyo. So, nag-tricycle kami. Per person to 75 pesos each. So, naka 75 na tayo. Tapos, pasok tayo dito sa ayan, sa kanilang terminal. Magbabayad tayo ng mga other fees like environmental fee, boat fees, and all that. Dito ba yun? Or iniba na nila? Ayun na yun doon. Terminal fee. Meron na sila dito pang-check ng mga baggage, extra security. Parang dati wala pa to. Okay guys, yung mga susunod na babayaran, terminal fee, environmental fee, tsaka boat ticket. Tara, bayad muna tayo. For magbayad, magre-register pala daw muna dito. Hindi ako nag-register, wait lang. Counter 6 or 7. Ay, dito. Yes, magre-register pala muna. So, ni-register ko muna kaming dalawa. Tapos, itatanong lang nila kung ano yung hotel niyo. Then, after, babayaran na terminal fee, environmental fee, and boat ticket. So, tatlo pa tong babayaran natin, no? Terminal fee, nakasulat doon, 150, regular, discounted 120. Environmental fee, 150 din yung regular, 120 yung discounted. Boat ticket, 50. So, tatlo, 150 terminal fee, 150 environmental fee, 50 boat tickets. Magkano yun? 350 plus yung 75 kanina, 425. Okay, 420. Renzel, 425 na. Yan, ilalagay ni Renzel dito. Sinasabi ko kasi yung mga ginagastos. Editor. Ayan na. Ayan, ilalagay niya dito yung breakdown. Naka 425 na per person. Yung hindi ko lang maintindihan dito. Baka marinig nila ako. Hindi ko na lang maintindihan. Bakit? Dapat pumila ako dun sa terminal fee. Pipila na naman ako dito. Bakit hindi na lang isang bayad tapos sila na lang yung maghati-hati sa sarili nila? Di ba para mas efficient no? Mas efficient yun na parang isang bayad tapos sila na maghati-hati. Pipila mo dito tapos after pipila ka na naman dito. Pipila ka. Suggestion lang naman. Boracay. Baka gusto nyo gawing mas efficient. Or baka merong ibang way na pagbayad tayo sa ibang na-online na lang. Yes, baka meron. Kaya separate lang. Hindi ko alam. Or feeling ko kasi iba-iba kasi yung, di ba yung pondo nito pag binayad mo, iba-iba yung hahawak nito. Iba yung may hawak nito. Parang iba-ibang department sila. Pero pwede naman kasing sila na yung maghati-hati. Meron na lang parang department na taga-hati-hati. Ewan ko, para lang hindi mahaba yung pila. After nyo mabayaran yung tatlo, actually tinignan ko yung kanilang resibo. Parang lahat naman Office of the Treasurer lang. Office of the Treasurer. Bakit hiwa-hiwalay pa yung bayad? Ah, ito po. Once nabayaran nyo na, pumunta na tayo doon sa may sakayan ng boat. Thank you po. Thanks. So, binigyan na nila tayo ng ganito. Ito yung seat number mo sa boat. Tapos ito yung name ng ferry. MB-PHD Prinzelin. Kasi marami dyang mga ganyan, no? Tignan nyo na lang yung pangalan nito. MB Prinzelin. Sasakay tayo dyan. Guys, nakarating tayo dito sa mismong isla ng Boracay. Sa mga 8 minutes na ferry ride lang naman. Malapit lang. Pero pagkadating nyo dito, hindi pa ito yung hotel namin. So last one sakay. Dito na yung port. Ayun yung isla. At sakay tayo ng, meron dyan mga parang e-trike. Yan, parang ganyan yung sinakyan namin, no? Yes, welcome back to Boracay. Pagkadating nyo sa port, kung gusto nyo mag-van, ayan, meron dyang mga van. Pero since dito tayo sa TPDT, magta-tricycle tayo. So lakad pa kayo ng konti, may mababasa kayong silo kamo. Ayan, silo. Pero mag-aano lang tayo. Nakakaya kay Renzel, baka sabihin niya, ew, naka-tricycle lang kami. Okay lang ba nagta-tricycle lang tayo, Renzel? Okay lang sir, sanay sa probinsya.
Tricycle tayo dito. Mag-public transport lang tayo, guys. Mas enjoy. Parang mas enjoy pa yung... Oo, mas nakaka-enjoy nga yung ano eh, public transportation. Mas na-experience mo talaga. Yan, meron dito mga tricycle. Tapos last time, nalaman ko na pwede palang hindi mo pakyawin. Kaya ito yung papuntang D-Mall. Magkano per person? Guys, dito yung pa D-Mall. 30 pesos per person lang daw. Let's go. Hi! Kain na niya, meet Mark. Solo travel ka ba? Oh, wow. Yan guys, magkano tayo? Public transport. Parang jeep papunta sa city. 30 pesos daw. So 425 plus 30. Ang total ay... Editor. 425 plus 30. 455. 455 yung total na transfer kapag mag-commute kayo. Kapag kasi mag-avail kayo ng parang tour na ay parang transfer, minsan nasa mga 800. So, makakakamura din talaga kayo. Nakarating na tayo sa Boracay, sa mismong center. Diyan kami nag-stay ng family ko last time. Naalala mo ba rin, Zel? Hindi. Yan, Azalea. So, nung last Boracay namin, diyan kami nag-stay sa may Azalea. Pero this time, nasa Henan Regency kami. So magkatabi lang to. Ito, medyo budget hotel din to, good for family. Nasa may main road siya, pero kung lalakarin nyo diretso, beachfront na yun doon. So, katabi lang niya yung Henan Regency. So doon tayo sa may Regency ngayon. Yan, Azalea. Of course, if mag-book kayo ng inyong mga hotels dito sa Boracay, you can book that on Klook and use my discount code Marvin sa Mako Klook. Guys, gusto niyo ba ng 400 pesos na discount kaso tapos na yung Klook Travel Fest? Surprise! Dahil extended ang Klook Travel Fest. So kung meron kayong mga upcoming trips papunta sa Taiwan, naku, sobrang favorite ko dyan. Vietnam, ay, napakamura dyan. Thailand, naku, dyan na ako nakatira. And of course, the Philippines, there's no place like home. Wag muna kayo mag-book, makinig muna kayo dahil meron akong 10% exclusive GCash discount para sa inyo. So sa apat na destinations na na-mention ko, you will get 10% discount if you spend at least 3,000 pesos. Sobrang simple lang gagawin nyo, so makinig kayong mabuti. First, just click the link to my creator shop. Ilalagay ko yung link maybe dyan sa profile ko or maybe sa comment section para mas mabilis yung makita. Pangalawa, pipili lang kayo ng mga activities, hotels, or mga tours na gusto nyong gawin. Number 3, kapag nakapili na kayo ng date at magbabayad na kayo, just scroll it down. May makikita kayo doon na platform promo codes. I-redeem nyo lang itong code na to, GCash Klook. Valid lang itong code na to until October 31. So once ma-redeem mo na yan and then mag-spend ka at least 3,000 pesos and you pay using GCash, you will automatically get 10% off. Sobrang simple lang guys, wag yun nang palampasin, sayang din yung discount na yan. Just click the link to my creator shop, pili lang kayo ng activity, redeem the code, pay using GCash. Charan! Again, valid lang ito sa 4 destinations na na-mention ka kanina and valid lang until October 31. So bilis-bilis na, mag-book na kayo para ma-take advantage nyo ang discount at hindi lang kayo yung tinitake advantage ng iba. Okay? Ayan na, Regency na pala. Ay, Garden, Henan Garden, tas katabi, Henan Regency. Ganito yung area niya guys. Sa mga social din na hotel guys, Mandarin Bay. And then ito, Eurotel, marami ding nagbubuk dito guys. Medyo mura din ang Eurotel. Wait lang. Ayan, Eurotel Boracay. Okay guys, dito tayo, Henan Regency. Marami kasing Henan dito sa Boracay, mga 7 branches yata. So dito tayo sa Regency Hotel. It's 12:29, 12:30 pa lang, pero good news, ready na daw yung room. Usually kasi alas 3 pa pwede mag-check-in dito. But baka hindi masyadong busy, so they allowed us to check-in na kay 12:30 pa lang. Nag-collect lang sila ng security deposit na 2,000 pesos per night. Pero if wala naman kayong kinonsume or wala kayong mga nasirang gamit, automatic naman na maibabalik. So nag-credit card na lang ako. Pwedeng cash, pwedeng credit card. Credit card ko na lang para automatic may cancel lang siya. Ay, sir, pagod ko naman sa life. Hindi naman po. Mas ano lang, kasi pawising din ako. Tanggalin mo na kasi jacket. Ayan. Medyo mainit nga yung pinagdaanan namin. Pawising ka pa sa lagyan. Parang wala ka nang body fats eh. Sobrang pawising. Pero parang wala kang taba eh, no? Pero pawising ka lang talaga. Actually sir, mga taba na ako dati sobrang. Mataba na sa lagyan. mataba na siya sa lagyan. So dati sobrang pahit mo talaga. Pero nung
nag-start ako sa pag-edit. Pag-edit. Parang napara bang kasalanan ko pa na tumupad si Renzel. Kasi pag ano sir, mga madaling araw, nakakabuto mag-edit. Oo. By the way, nag-edit siya madaling araw. Minsan nagsisend siya ng for review sa akin mga alas 4, ganun. Kasi gabi, mas nag-function daw siya sa gabi. Tama ba? Yes. Kagabi nag-send ako kay sir ng Oo nga. 3 AM. Kaya nga, 3 AM ka nagsisend. Sabi ko, ito gising pa si Renzel. Ako din kasi medyo late ako natutulog. So nakikita ko. Yun guys, ito yung hotel namin. Henan Regency. Mamaya ako magro-room tour, kakain lang kami. Pero, ayan. Nasa harap na siya agad ng beach. Ready na ako mag-sir. Ready ka naman? 20,000 steps. Kahapon pa nga lang, naglalakad kami. Sabi niya, para naka 10,000 steps na daw siya. First time niya daw maglakad ng ganong kaan. Ako man lagi ako nagto-20k steps dito. Pero ayoko na mainit. Nagto-20k steps ako pag wala ng araw. Sunset na may pag nagsa-sunset. Guys, welcome back to Boracay. Ayan. Saan tayo kakain, Renzel? Hindi kasi kumakain si Renzel ng mga ganito eh. Di ba? Ano ba yan? Kaya nakain lang ni Renzel yata mga social eh. Hindi. Saan tayo kakain? Boracay guys, oh. Naiya si Renzel kung saan kakain eh. Kahit anong ano. Ah, sige. Mga andox, okay ka sa andox? Okay naman. Di ba andox sa sinsikat dito sa Boracay? Dapat ipa-experience muna natin kay Renzel yung mga simple lang. Meron sa amin. Meron din sa inyo? Doon sa town namin. Pero yung andox na merong mga Yung kainan talaga. kainan, meron din sa inyo? Wala sir, parang yung Yung para lang. bilihan ng manok. Okay. Meron dito yung mga kainan talaga. Pa-experience muna natin kay Renzel yung simple kasi pag pina-experience mo yung mamahalin baka hindi na siya kumain ng mga ano eh. Chill pa lang ang Boracay pero mamayang gabi dumadami yung tao dito pag sunset kasi mga tao ayaw siguro sa araw pero mamaya maraming tao dyan. Ito yung sikat na bar, Epic restaurant in the morning pero nagiging bar sa gabi. Ito na yung D-Mall. Lagi ko na nababanggit sa vlog, di ba? Yes sir, lagi ko naririnig. Naririnig mo na. Pamilyar ka na sa D-Mall, di ba? Lagi ko binabanggit yan. Pwede naman tayo dito. Epic. Di pa ako nakakain dito sa Epic. Gusto mo dito na tayo kumain? Di ba ako nakakain dito? So, try natin. Para parehas namin first time ni Renzel. So guys, dito kami kumain sa Epic. Actually, first time ko lang din dito. Hi Kaya Renzel. Kain muna tayo. Diba? Kasi ito yung beach, oh. Nasa beachfront lang kami, guys. Ay, nag-against the light, eh. Yan. Kaya order tayo. Ipakita ko sa inyo yung mga menu nila. Sige, pili ka lang, Renzel, ah. I-vlog ko lang ito. Yan, sila mga all-day breakfast, kimchi fried rice. Ganito yung rate. Yan. Medyo on the pricier side siya kasi nga nasa beachfront. Sa mga ibang araw magta-try tayo ng mga budget na ano. Okay lang ba sa'yo mag-budget tayo, Renzel? Dito muna first meal naman sa okay lang tayo, medyo pricey muna. Ayan, ganito mga fish and chips, adobo 490, no, medyo mahal talaga. Para ka nang nag-ibang bansa. Di ba lagi kong sinasabi sa vlog? Naalala mo pag sinasabi ko? Parang nasa pag nag-Boracay ako yung gastos ko parang nasa ibang bansa ako. Or minsan mas mahal pa, pero laban, let's go. Letter A. Letter A. Roasted Hainanese chicken. Wala pang rice to kuya, no? Parang... Meron na. meron na yan? Sama na stock out. Okay, sige. Okay. Tapos ako, guys, ako sir, Epic adobo. Chicken pork adobo. Ito yung mga presyo na, guys. That, ikaw may drinks. May ano ba kayo, service water? Sige, service water na lang. Kasi may papatry ako sa'yo na shake yung Jonas. Yun yung sikat nila ditong shake. Para matry. Okay, so ito yung pagkain natin. So ito yung sa akin, chicken and pork adobo. Medyo malaki naman yung serving kay Renzel. Ay, anong nga ba itong sa'yo? Chicken inasal? Parang gano'n, no? Let's go. Kain tayo.
Yung adobo nila medyo nasa dry lang na part. Hindi siya yung masabaw. Gusto ko kasi maasim. Sarap. Ano ba? Gusto mo mag-try? Kuha kang sa'yo. 7 ba? Grupo? Kasi kumuha ka na ng malaki din. Kumuha ka ng dalawa. Saka yung yung roasted chicken. Uy, mag-cheers ka sa kanila. Kaya nag-edit dito, hindi mo alam yung pag-cheers. Kain na. So, yung adobo nila. Yes, para sa mga may mga nagtatanong din kasi sa akin kung paano ko nahanap si Renzel or paano ko siya naging editor. Paano ko nahanap si sir? Paano mo rin nahanap ako? Sige, ako muna. Dati kasi naghahanap ako ng editor, so nagpa-test edit ako. Nag-post muna ako nag-post ako sa IG story, sa Facebook ko, and nag-post ako sa mga Facebook groups na parang naghahanap ako ng editor. Pero gusto ko munang i-test edit kasi basta gusto ko munang i-check yung quality. Kasi ikaw ba, paano mo ako nahanap? Yung sa akin, sir, hindi ako talaga naghahanap noon. Kasi meron pa yung previous work ko noon. Nag-work ka sa yung sa company? Yes, sir. Yung sa VA company noon. Then, Okay. patulog na ata ako nun, sir. Gabi ata Okay. tayo nag-usap nun, sir. Parang Or gabi ngayon. Tapos, patulog na, nakahiga lang ako nun, sir. Tapos, parang random scroll sa Facebook. Okay. Then, kasama ako dun sa isang group sa Facebook ng video editing. Then, nakita ko si sir, nag-post. And, ayun, nag-try lang ako mag-reach out kay sir. Willing ka ba, sir, mag-test edit? Yun. Wow. Naalala ko na. Naalala ko na. Madaling araw or gabi tayo nag-usap. Mas marami akong kausap na ibang nagtitest edit. Mga 8 yata kayo doon. Tapos, nung kinabukasan, sinend mo agad yata yun? Yes, sir. Kasi, inedit mo yata siya ng gabi. Ganun ba yun? pagka-send mo, sir, actually, pagka-send mo, sir, O, tapos inedit mo na agad, no? start mo na agad, eh. Tapos, sinend niya na agad kinabukasan. Meron akong mga ibang kausap na nauna. Tapos hindi pa sila nagsisend. Kaya sabi ko kasi, ang criteria ko, parang gusto ko mabilis ma-edit. Kasi nga, marami akong videos, di ba? Parang minsan nagde-daily ako. Tapos gusto ko may sinend kasi ako na parang outline, di ba? Na ito yung mga gusto ko, ito yung may instruction. May sinend ako na instruction. May instruction na binigay si sir kung ano yung gusto ko niya, sa mga videos ko. ano yung mga ilalagay, O ano yung ayaw ko, di ba? Ano yung matatanggalin. Yes, sir. Tapos, binigay din ni sir yung reference. Tapos, actually, sir, bago ko start, Binasa mo muna, no? pinanood ko yung mga ibang videos mo, sir. Pinanood mo. Kasi parang, okay, gets. para makuha ko yung taste na gusto mo, sir. Oo. Kasi, hindi naman pwedeng basta i-edit mo. Edit mo lang. Ayun. Tapos parang nasunod niya yung mga gusto ko. Yung iba kasi, feeling ko hindi nila binasa yung, alam mo yun, may sinend kasi ako na instruction. Feeling ko in-edit nila based on sa gusto nila na edit. Sabi ko, ayoko kasi na mababago yung edit kasi ganito yung gusto kong vibe ng video. Parang very raw. Yung branding. Yung iba, ang daming effects. Magaling sila mag-edit pero ang daming effects, ang daming kung ano-ano na feeling ko hindi na ako, alam mo yun, parang hindi na Yes, ako. sir. So ayun, tas mabilis din siya mag-edit. So parang sinabi ko na nga sa kanya na parang isa na kita sa mga nagugustuhan ko pero antayin ko, di ba sinabi ko sa'yo, antayin Yes, ko sir. muna yung edit ng iba kasi nga 8 sila. Antayin ko muna yung edits ng iba. Kaya parang dalawa sila ng pinagpipilian ko pero siya kasi talaga yung mas mabilis mag-send. May isa din ako na nagugustuhan ko yung edit niya pero medyo nag-aaral kasi siya dati na pero ang galing mo nga. Fourth year, hindi, sir. Fourth year, third year. Third year pa ako college. nun, tas sa gabi ako nag-edit ng video ni sir. Tas yun pagka, di ba sabi mo sir, nagustuhan mo yung yung ganun. Yeah. Then, yun, ginawan ko na agad ng, yun sir, tracker sir. Oo. Tapos may track. Ayun yung parang feeling ko kasi may tracker pa siyang ginawa na parang pang professional talaga. Parang sa office kasi may tracker kami para na kikita namin yung progress ng video. Tapos sabi ko, ay ang galing, may mga tracker pa siya. So, ayun talaga. So kung gusto niyo rin magpa-edit kay Renzel, ilagay mo dito yung email ni Renzel. Pero
ako pa rin yung priority na i-edit. Siyempre naman. Pero kung meron din naman yata siyang extra time kung gusto niyo magpa-edit. Parang mga one-time project. Yeah, kung meron kayong mga one-time projects na gusto ipa-edit kay Renzel, ayan, just contact Renzel. And guys, meron din palang YouTube si Renzel. Ayan, kung gusto niyo mag-subscribe, Raise Moto. Ayan, pero yung mga binivideo niya, ito yung mga motovlog ba tawag dito? Yes, sir. Mga motovlog, ayan o. Mga local destinations. Local destinations, tapos mahilig siya magmotor-motor o. Mga motor, about sa motor. Baka magulat na lang kayo na karating na siya sa bahay niyo. O sa mga lugar-lugar niyo. Marami ka rin ba lang na-upload eh, oh. 2 years ago. Mas gusto mo ba nagmumotor ng maulan? Or okay sa'yo mas hindi maulan? Kahit sir, enjoy din kasi kahit wag lang yung sobrang init. Ako kasi pag sa driving, mas gusto ko minsan yung may ulan. Kasi syempre may silong naman ako. Tapos mas gusto ko lang yung vibe ng medyo may konting ambon. Parang mas dramatic yung pag... Ikaw ba? Walang ganun? Eh, sir, kahit anong naman sir, parang anong season. Pero look forward ko kasi yung pupuntahan kung ano yung destination na pupuntahan. Okay. Mga gandang spot. Okay. Yung guys, ito yung famous na shake dito, di ba Jonas? Ipatry natin kay Renzel. Renzel's first time. Anong gusto mong flavor? Pero yung sikat nila is mango banana. Pero ikaw kung anong gusto mo? Wala lang po kaming avocado. Wala silang avocado. Lemon? May lemon ba kayo? Lemon shake meron po. Sige, lemon shake tsaka isang mango banana. Mango banana is 200 pesos. Ang lemon ay, saan yung lemon? 200 din. 200 pesos. Yung mango lemon? Mango lemon pala. Apo. Mango lemon lang kayo, mango lemon. Okay guys, we're back here na sa room natin, no? We're staying here pala sa Henan Regency Hotel. Ito yung unang Henan kasi ang dami ng Henan dito sa Boracay na. Pero maganda yung location niya kasi super beachfront lang din kami. Paglabas mo beachfront na. So bumalik lang ako kasi may gagawin lang ako na konting work. Tapos sabi ko kay Renzel, bahala na muna siya sa life niya. Inikot, kaya mo na ba Renzel? Kaya na yan. Inikot ko na naman siya dun sa station 1, 2, and 3. And then para din kasi nagbi-video yun si Renzel, nahihiya lang yan. Feeling ko nahihiya siya kasi nandyan ako. So sabi ko sige, take your time. Ikaw muna mag-isa para hindi ka mahiya kasi gumagawa din siya ng content niya. And then, sabi ko kanina sa inyo guys, walang trabaho sa day off ngayon na Renzel. Hindi siya magtatrabaho today pero bibigyan pa rin natin siya ng... bibigyan natin si Renzel ng kanyang bayad ng 4 days kasi 4 days tayo dito. Pero as if nagtatrabaho pa rin siya, di ba? Gusto niyo yun, nagbabakasyon siya pero may sahod siya. So, ito na Renzel. Pagkasyahin mo na tong sahod mo for 4 days. Bahala ka na. Thank you so much. Happy anniversary. Dito ka mag-thank you. Anniversary ni Renzel eh. Yes, sir. Guys, kasi mag-1 year na ako kay sir. So, actually 1 year ka na pero kasi nagkaroon kami ng contract October. Pero August pa lang nag-i-edit ka na sa akin eh. August, yes, September, no? Feeling ko nga sir, 16 ba? 16. August ba yun? August? Basta second week ata sir, no? Oo, kasi kami ng August nag-i-edit na siya. Pero wala pa kaming kontrata. Nagkaroon kami ng formal contract October talaga. Pero parang nag 1 year na talaga siya sa akin. So, happy anniversary. Thank you so much. Thank you sir, thank you sobra sa opportunity. First time ko kasi guys na lahat yung ginawa namin kanina, makikita niyo sa video. First time yung sumakay ng airplane. First time. Ay, hindi pa daw siya nag-Starbucks. Mag-Starbucks tayo sa susunod na araw. First time niya rin mag-Starbucks. First time niya ng... Ano ba mga first time mo? Sumakay ng boat. Sumakay ng boat, mag-plane, yung mag-island, gano'n. And yung mga... Yan, sige. Even ganito, mag-hotel, gano'n. Seryoso ba? First time ko rin sir. Yes sir, kasi wala na. Sige, okay, sige. First time niya rin. So, ayan. And thank you sir. Thank you. Maraming salamat sa tulong mo sa akin. Grabe. Pinagaan mo talaga yung... At nagustuhan, di ba mas gusto niyo yung edit ni Renzel, no? Thank you. Thank you so much for your help. Thank you guys. Thank you sir. Sige. Sina, ano ka muna. Bahala ka na. Alam mo na yung sarili mo. Para ma-enjoy niya rin. Feeling ko, ganun din kasi ako. Parang nahihiya ako mag-video pag may kasama ako. Feeling ko ganun din si Renzel kasi nag-heart to heart na kami kanina. So mas nakilala ko na yung personality niya. Mas nailalabas niya talaga yung totoong siya pag, di ba? Pag siya lang. Kasi nahihiya talaga yun. Mukha siyang shy type. So sabi ko, sige,
bigyan muna kita ng oras para may me time din siya. Tsaka marami din talaga akong tatapusing work. So magtatrabaho ako dito, tapos ikaw na bahala rin sila. Sige sir. Pag day off ko, day off niya rin. Kasi parang day off ko nga rin to. Pero sige. Let's go. So yun guys, pinabayaan ko muna si Renzel na makapag-explore on his own kasi nagka-bonding na rin naman kami kanina. Actually, nakausap ko na siya. Mas marami kaming usap ng walang camera. So mas nakilala ko rin siya kung anong type of personality niya. At napapansin ko na medyo hawig kami ng slight ng personality in such a way na nahihiya kami pag may tao, pero pag mag-isa kami, doon namin na ilalabas yung totoong kami. Kasi kanina napansin ko may camera din si Renzel. Kasi parang nagko-content din siya, pero hindi naman siya super seryoso pa. Though meron din siyang YouTube channel, no? Tapos pag nakikita ko, pag nandyan ako, nahihiya siya mag-camera. Pero pag wala ako, parang nagiging komportable siya na mag-video-video. Kasi ganun din ako, sa totoo lang. Pag walang tao, kagaya ngayon, wala si Renzel, kagaya ngayon, mas komportable ako. Pero pag may tao, even though close ko, mas nahihiya ako. So, mas nailalabas ko yung full potential ko pag walang nakikialam sa akin. So, hinayaan ko na lang din siya kasi nararamdaman ko siya kasi ganun ako. So, sabi ko na, sige, mag-me time ka muna, tapos meron din akong mga gagawin ngayon. Diba, nagwa 1 year na si Renzel sa akin. Sa kontrata namin, magwa 1 year pa lang siya next week. Malapit na pala, next week sa kontrata. Pero, in real life, more than 1 year and 2 months na yata siya sa akin. Kasi nagsimula muna kami mag-edit ng walang kontrata. Tapos after nun, nagkontrata na. So mag-expire na yung contract niya. And hindi ko pa to sinasabi sa kanya. Gusto ko sabihin dito sa vlog. Kasi siya mag-edit nito. Baka nandito siya. Siya mag-edit nito, diba? So makikita niya. So ayun, Renzel, mag-expire ng kontrata namin. And then I'm going to renew our contract. And then, bibigyan din kita ng salary increase. Diba? Kasi kanina tinatanong ko siya, tapos sabi ko ano ba yung mga challenges mo kapag nag-edit ka. Tapos sinabi niya yung mga challenges. And one of the challenges also is wala siyang sariling space. I mean, he's living kasi with his family. Tapos parang nasa isang room lang yata sila. So minsan wala siyang own space. Alam mo, nagigets ko kasi siya. Kasi for example, ako as a content creator, I always want my space. Alam mo, kailangan ko ng sarili kong space. Ayoko na maingay. Ayoko ng para makapag-content ako. And then, sabi ko rin sa kanya na baka gusto niya rin ma-push yung pagko-content niya. Kasi although may source of income naman siya from me, pero sabi ko baka gusto mo maghanap pa ng other sources of income. So, sabi niya na siguro kung meron siyang sariling space, makakagawa rin siya ng content on his own kasi nahihiya din siya sa family niya. Binuko na kita dito. No? Kasi ganun din talaga ako. Like, nahihiya ako, even to my family, nahihiya ako. Hindi ko mailabas yung full potential ko. Pero pag mag-isa ako, doon ko na ilalabas. So, sabi ko, magkano ba yung parang rent? Kasi nasa Pangasinan naman siya. So, magkano ba yung parang monthly rent ng mga apartment mo doon? Tapos, nagbigay siya ng range. So, sabi ko, okay, kung bibigyan ko siya ng ganitong percentage of salary increase, mababayaran niya na yung monthly apartment. So, ang ibibigay ko na increase sa'yo, wag ko na sabihin dito, sasabihin ko sa'yo, para I hope sapat, I think based sa sinabi niya, sapat na yun or mas sobra pa nga para maka-rent ka ng iyong sariling space, and I hope na mas maging komportable yung pag-i-edit mo and makagawa ka rin ng iyong content. So, yun lang. I just wanna say super thank you, diba? Sobrang laki tulong mo talaga sa aking pagko-content. Like, mas nag-grow din yung channel ko because of your help. Sabi ko nga kasi, pinangako ko sa kanya nung nagsisimula pa lang siya sa akin. Sabi ko, sige, okay lang kasi kapag lumago yung channel natin, like, lalago ka rin together with me. So ngayon, ayun nga, I hope that we can, with the increase, maybe you can do more contents and you can also grow as a person. And ayun lang, maraming salamat. At pinangako ko rin kasi itong Boracay sa kanya. Sabi ko dati na, sige, pag umabot ka ng 1 year, Boracay kita. Parang pa-joke ko nga lang yun. Parang, sige, pag umabot ka ng 1 year. Kasi parang nag-joke din siya. Sabi ko, sige, pag umabot ka ng 1 year. Pero ayun nga, it's been a year, more than a year actually, at sobrang laki talaga ng tulong niya. I hope you will accept. Dito ko sinabi, tapos hindi niya pala i-accept yung kontrata. I hope you will accept the renewal of the contract, no? So, ayun, happy anniversary with me, Renzel, and I hope you enjoy working with me. So, maraming salamat, and maraming salamat sa inyo, guys. So, ayan, hindi ko pa na kayo na room tour, no? Mag-room tour muna tayo dito sa Henan Regency. So, one of the hotels na pwede nyo i-consider dito sa Boracay. Room tour tayo, quick room tour. Pagpasok natin, ito yung pinto lang dito, yung pinto, no? Pagpasok natin, meron tayong mirror dito. Yan, may salamin. Dito yung hangiran. May vault, lagay ng sapatos, additional drawers.
Dito po pwede nyo ilagay yung mga luggage nyo. So, yan yung bag ko. Pa magsampay ng mga labahan nyo siguro dyan. You have your own TV na meron ding mga cabinet. Ayan, may ref din pala. Ayan, medyo malaki yung ref nila dito, in fairness. You have your own fridge. Ito yung mga initan ng tubig. Ayan. Mga baso, kutsara. You have your table here. Ayan, may table. Pwede ka ditong kumain or mag-laptop, mag-work. And then may mirror na naman dito. Tapos ito yung bintana. Although ang aming view kasi is nasa likod kami, so wala tayong makitang view. Ang view natin ay ayan. Tapos meron lang din ditong additional table and chairs kung gusto niyo kumain ng mga outside food or kung may pagkain kayo, ganyan. May lamp. Yun yung aircon. Tapos ito yung bed. Ayan, siguro dito lang si Renzel sa side na to. And then dito ako sa side na to. And then yung mga saksakan and all that. Tapos, dito na tayo sa toilet and bath. Yung kanyang toilet. Malaki yung kanyang toilet and bath. In fairness naman. May malaking mirror. And then, ito yung shower area. I think compared to other Henan properties, kasi di ba nakapag-Henan na rin ako dito. Nakapag-Henan Crystal Sands, Henan Palm, Henan Garden ba yung isa ko napuntahan? Kasi this is the 4th Henan Regency, no? Ito, a little older than the other Henan properties. Kasi as what I've said kanina, ito yung pinakaunang Henan dito sa Boracay. Though, since siya yung pinakaunang Henan dito, sobrang ganda ng location. Nasa pinakagitna siya ng Boracay. Na paglabas mo dyan, Station 2, ayan, gitna na siya ng Boracay. So, malapit sa D-Mall. Nasa Station 2 siya. Nasa gitna siya ng Station 3 and Station 1. Kung makikita natin sa clock, ganito yung rate niya. Ay, nabook ko lang to 3,200. Mga ganun lang. Medyo mahal siya ngayon, no? 4,000. Kasi depende kasi sa season, guys. Nabook ko kasi to last time pa. Meron ding Henan Garden, 3,900. Ito parang mas bago yung itsura niya. Ito naman Henan Prime Beach. And then, Henan Crystal Sands. Ito, beachfront din itong Crystal Sands. Parang isa siya sa pinakamahal dito, 5,900. And then 5 to yung Henan Prime Coast Resort. Of course, if you're gonna book this on Klook, you can use my code Marvin sa Mako Klook. Ayun, maraming salamat sa laging use ng aking code. I'm not sure kung na-share ko sa inyo, but last month, we are number 3 again. Grabe, parang the month before, nag-number 3 tayo. Tapos for the month of September, number 3 na naman tayo. So maraming salamat sa paggagamit ng code ko, and nakakatulong talaga siya na mas makapag-travel pa ako, and para sa salary increase. Charing lang. Sa salary increase ni Renzel. Charing lang. Yun na rin yung breakfast namin dito. Buffet yung breakfast. Bukas yung first may sasama ko kayo. Meron ding swimming pool dito. Later, kapag nakalabas ako, explore pa natin. But actually, this Boracay trip is just an appreciation trip. Wow, appreciation trip talaga kay Renzel. Kasi gusto ko rin talaga siyang ma-treat na makapag-travel. Kasi first time niya, di ba, sinabi niya kanina, first time yung sumakay ng aeroplano. First time niya yung makasakay ng speedboat, yung pagtawid lang dito sa isla. First time niya makapag-check-in sa hotel. Di ba? Ang dami niya talagang first time. Nakaka-relate nga ako kasi parang medyo ganun din kasi yung pinagdaanan ko. No? I came from a very simple family na marami din ako mga first times na hindi na-experience. Tapos hindi pa nga daw siya nakapag-Starbucks. Kasi kanina nadaanan namin yung Starbucks. Tapos nagkukwento ako about Starbucks. Sabi ko dyan ako nagtatrabaho nung pandemic. Tapos bigla niyang na-share. Actually, sir, hindi pa ako nakapag-Starbucks. So sabi ko, okay, sige, mag-Starbucks tayo bukas. Kasi nag-Jonas na kami ngayon eh. So, ayan. At least, nakakatuwa lang. Sana lang si Renzel hindi lumaki yung ulo. Mukha na mga bait si Renzel, no? So, shy type lang siya pero alam ko naman na magaling siya at may ibubuga siya. So, ayun lang. So, this is really just an appreciation trip kay Renzel. So, tara. Ano magagawin ko? Mag-work na ako? Ang dami ko pa kasing reels sa totoo lang. Meron kasi ako mga brand. Di ba? Ang dami may mga brand deals ako in the past. So, kailangan ko mag-edit ng mga reels ko kasi magde-deadline na rin. So, gawin ko lang saglit and then babalikan ko kayo later. Kung nakilala tayo naliligaw sa Boracay, magpakilala ka. Ay, ako si Jay. Ang pogi pala nito sa personal. Baliw, mas pogi to guys. Pogi oh. Yeah, ngayon ka lang. Nakarating lang namin ng editor ko. Pero hinayaan ko muna sa magliwalaw. Anong ginagawa mo dito? Ay, birthday niya pala. Nakita ko sa post nito. Birthday. Happy birthday. Ilan taon ka na? 22? 30. 30? 30. Ikaw? Grabe. Para ka palang 25.
Fit ka ba? Pero 30 plus na ako. Yan guys. Mag-upload ka ba? Mag-upload. So dito. Saan ba tayo papunta? Ang random no. Kasi pababa ako ng henan guys ito. So, bigla ako itong nakasalubong. Sabi ko ginagawa mo dito. Hingal na nga ako eh. Bakit nag-jogging ka ba dito? Hindi, doon ako sa dulo. Doon? Station 3. Okay. At least parang workout mo na rin to. Guys, the famous sunset ng Boracay. At least naabutan pa natin. Sabi ko ba, lalabas muna ako ng hotel kasi tayo naman. Tapos nakita ko pa tong gwapong to. So yun guys, meron din mga, anong tawag doon? Paraw. Yung mga paraw doon kung gusto mo. O tignan nyo, di ba dumadaming tao sa Boracay pag sunset? Kaninang tanghali wala masyado pero ngayon oh. Yes, dumadami na yung naliligo. Oh, ang ganda ng kulay dito. And sakto, grabe yung coincidence. Palabas lang ako ng henan kasi sa second floor ako nang galing. So, palabas ako, nakasalubong ko yung friend ko si Jay. Sabi ko lang, ba't nandito ka rin? Ayun. Pero mayroon kasi silang, may meet siyang friend, may ganap sila tonight. Eh ako, meron pa akong ibang gagawin. Maybe, try natin siyang i-meet some other day. Parang gusto ko palang maglakad-lakad guys, kasi walang araw. Masipag naman ako maglakad, walang araw. Saka, nami-miss ko na yung 20k steps ko. Parang tagal na ng last kong siyang nagawa, no? Nagagawa ko lang kasi siya pag hindi maaraw. Saka pag malamig yung panahon, ang sipag ko maglakad. Pero nung itong naging summer, nawala siya sa aking routine. Kailangan ko nang unti-unting ibalik. Pero ang ganda ng Boracay guys, oh. Sa mga magbuburakay ngayong Burr month na, di ba? Magpapasko na. Sa mga gusto magpasko sa Boracay, malapit nyo na ulit makita itong paraiso. Ganda ng kulay oh. Kahit talaga pa ulit-ulit mag-Boracay, no, ang ganda pa rin talaga. Lakad-lakad lang ako. Dito yung mga party boats guys. Ayan oh. Medyo may mga nagpa-party-party dyan. Umiikot yan yung boat. Sunset. Tapos pag natapos na yung sunset yan, nagpa-party-party na sila dyan. Masaya din yan. Na-try namin yan before ng mga friends ko. Masaya din mag-party-party dyan. May mga konti silang pakain, tapos makakamit ka ng other people, strangers. If you wanna like hang around or mingle with other strangers. Tapos party-party, sayo-sayo kayo. Masaya yan actually. So yun guys, nakaabot na naman ako ng Station 1. Hilig ko talaga maglakad dito sa Boracay pag gabi. Yan, may mga party-party din dito sa Station 1 area. Although meron talagang area na ganito na naghahati sa 1 and 2 no, yung parang madilim lang na may mga puno-puno. Pero pag nakalagpas na kayo dyan sa mga puno-puno, marami na namang mga ganap dito. Party party! Hey! Maraming tao. And guys, dito sa Station 1, kung gusto nyo medyo mag-chill and party a little. Actually meron sila mga bean bags, ayan no, sa beachfront. Ito rin, the Sunnyside Cafe. Guys, ang Henan Regency, no, yan yung beachfront. Merong restaurant dito. Tapos ito yung kanilang pool area. Yan. Yan, may pool dyan. Meron, jacuzzi ba yun nasa taas? Meron din palang ano, dun something. That's the pool area. Ito yung kanilang mga rooms and hotels. Malaki to hanggang doon pa. Kung yung room nyo is merong direct pool access like this one, no? Pero syempre mas mahal yan. At least dito na yung pool sa ano nyo. Nasa 3rd floor ako. Pero sa area pa na to. Malaki pa tong Regency, hanggang doon pa yan. Yan yung itsura ng Henan Regency. Andun yung room namin sa may dulo. Feeling ko yung pinaka-advantage ng Henan Regency, super beachfront lang. Andyan na talaga siya. And then masarap yung kanilang buffet breakfast dito. Ito yung pinaka-naalala ko sa kanila. Siya yung, for me, may pinaka-masarap na buffet breakfast sa mga Henan dito sa Boracay. So excited ako para bukas dahil may buffet breakfast. Pero hindi siya kasing bago ng mga Henan. Marami na kasing bagong Henan ngayon eh. Guys, for dinner dito kami sa Paris Hilton. Beachfront siya na top silog, mga silog-silog. Yan lang yung beach. Malapit siya. Station 3 ba to or 2? Station 3. Itong kanilang mga tinitinda. Chick silog. Yan.
medyo affordable na yan sa Boracay kasi medyo mahal talaga dito. Pero yan, affordable na yung mga silog-silog. Gusto kong pork chop. Or chicken. Sige, isang chick silog ako. Ano guys, chick silog yung sa akin. Kay Renzel, tokmot baboy. Baboy. Ay. Dinner by the beach. Isa to sa mga budget option nyo dito sa Boracay na nasa mga 200 pesos lang na budget niya, tas beachfront na Pares, Hilton. Parang Pares na Lome, yung mga Pares sa kalsada. Hindi pa ako nanisip, pero mga ganun siguro. Kaya sinabi ko na rin yung mga process kanina ng DIY. Sabi ko lang dyan, ganito pala yung lasa ng tokwa daw. Sabi ko, bakit first time mo ba sa makakain ng tokwa? Yes daw. Sabi ko, ba't mo in-order? Ang sagot mo? First time kong ano ba? Matay, Matry unlocking. unlock yung mga first time. Kasi hindi ko pa na-try yung kumain ng tokwa, guys. Ina-unlock. Nag-unlock daw siya ng mga first times dito. So, gusto nilang matry nung nakita niyang tokwa baboy. Akala ko naman parang favorite mo talaga. Kanya yung tokwa. Wala siyang Diba? Kasi ano siya parang... padami. Alam mo yung taho? Nakakain ka ng taho. Yan yung taho. Taho yung white. Oo. Tapos perinito lang. Ganyan yung lasa. So yung, wala talaga siya masadong lasa. Ang lasa niya ng karne lang. So isasaw mo lang sa toyo. Now you know. Pero rich in protein yan. Kung sa mga nag-gym, ayan, mahilig sila dyan. Ito sa ano, sir, yung mag-angkas. Angkas? Yung Ayaw yung motor? sir, Okay. papunta sa ano. Sa Manila? First, First time papunta ko sa Mawa? mag-book nun. Buti nag-download ka ng angkas muna. Yes sir, nag-download na. Okay. Kasi baka sabi ko, hindi ko alam. Mag-book na lang ako, nag-book na lang. Kahit yung ano sir, kahit yung train dito. First time, na-try ko din. First sakay mo ng train last time? Yes sir, last na punta ko. First time. Pero may kasama ako nun sir. Okay. Sunod-sunod lang ako. Okay. Yes. So parang first time mo talaga na mag-isa ka na solo ka nagpunta sa Manila. First time. Sige, naglalakad lang kami dito sa may D-Mall. Ikot ko lang si Renzel. Sabi ko punta kami sa may main road para makita niya lang yung main road kasi lagi lang siya nandito sa beach. Kaninang sunset pala nag-ano lang siya, nag-chill lang siya doon sa ang tawag doon? Basta sa Hainan Regency yung merong mga higaan sa harap ng beach. Tumambay lang siya tapos inantay yung sunset. So dito kami ngayon sa may pa main road. D-Mall pa rin. Ito D-Mall yung tawag dito. Ayan. Yung area na yan. Ito, ayan, D-Mall Avenue, di ba? Akala ko, iniisip ko. Mall? Hindi siya mall. Oh, D-Mall pero hindi siya mall. Parang open space na ganyan. Open mall? Open mall. Ayan. Parang siya yung pinaka-center ba? Minsan pag nagsasabi, saan tayo magkikita-kita? Tapos D-Mall na lang tayo. Dito kayo magkikita-kita sa area na yan. Budget Mart. Dito ako nag-grocery kapag na budget ka, tapos ayaw mo masyadong mag-grocery ka dyan. So, ito na yung I Love Boracay. Ito yung pinaka parang sa town nila dito. Boracay, tapos ito yung lake. Last time din ako nag-check-in Jeffrey Hotel. And budget hotel yan guys. Sa may main road. Lake? Ay hindi lake, parang pond ba yan? Oo, pond. Diyan tumatambay yan. Mag-ML ka ba? Naglalaro ka ba? ML? Huh? Hanggang ngayon? Yes sir. Ah. Actually, parang since 2016 pa ata hanggang ngayon. Seryoso. Ako may era na sobrang addict ako sa ML. Kasi feeling ko, mas inuuna ko yung ML ka sa pag-vlog. Dumating ako sa point na yun na sabi ko, shucks, na-addict na. Anong ano mo? Tank? Mage? ML? Assassin. Assassin? Yes sir. Ah, okay. Hindi ako magaling mag-assassin. Dito na kami guys sa may... Sino ang favorite hero mo? Funny. Funny? Ano sir yun?
21k matches na. Grabe yun, 21k ma. Parang gano'ng kakatagal naglalaro sa isang araw? Hanggang ngayon, ano ka pa rin? G na G? Ngayon sir, Hindi masyado? Parang sulpot-sulpot lang. Ah, Pero okay. dati talaga, Ako minsan 8 hours a day. kami Ganun dati din? kasi sa yung pandemic dati. Oh, pandemic era. Ganun ako mag Kasi ML, walang Mobile Legends, yung game sa mobile. Walang magawa naman. Tapos dati may work, di ba may corporate job pa ako. Tapos tinatamad ako trabaho, ML muna ako. Kasi follow up na ako ng boss ko, wala pa ako pa-submit kasi nag-game ako. Hindi siya na, masaya naman siya pero parang nasobrahan naman sa akin. Okay guys, pumasok lang kami sa Budget Mart, nauhaw lang kami. Bili lang kami ng tubig and something. So, ayan, may mga option naman dito na sa Boracay na medyo pang budget. Tapos, ilagay nyo lang sa ref ng mga hotel nyo yan. Dito, may mga tubig. Sinasabi ko favorite. Sa Japan yun. Yun nga sir. Wala yun dito Pag eh. dito sa wala. Wala. Yung Ohio. Kasi di ba? Alala mo? Alam niyo na yung mga sinasabi kong favorite kasi siya nag-edit eh. May influence na ako sir kakain. Yung mga kinakain. Ohio, wala. Sa Japan kasi yun. Wala yun dito. Ohio milk pudding. Price. Ginawa kami. And disclaimer lang, siya yung nakaisip. Baka isipin nyo, ako yung nakaisip nito. Siya nakaisip nito na mag-inom kami. At ilan taon ka na rin, Zel? 24 na ako guys. Baka isipin niyo. Oo, mukha lang siyang 15. Pero 24 na yan So, pwede na siya mag-inom. Graduate na rin. Graduate na rin siya. At siya yung nakaisip nito. Baka isipin nyo nag-bad influence ako. So, celebrate natin kasi 1 year na rin si Renzel. So, yun tayo. Cheers! Guys, bumalik na kami sa hotel kasi umulan. So, bumili lang kami ng mga sensor. 24 years old na yun guys, pwede na mag-inom Baka isipin nyo, binudol ko. So, cheers tayo, Renzel. Happy anniversary. 1 year na si Renzel sa pag-work. Ano yung ayaw mo sa way ko ng pagbibigay sa'yo ng work? Ayaw sir. Oo. Wala naman sir. Hindi, kahit may camera okay lang. Seryoso sir, wala naman. Kasi hindi naman mahirap yung yung... Kaso dagdagan mo yung trabaho. Hindi mo yan. Hindi naman mahirap yung work kasi parang na-enjoy ko din naman. Okay. Kasi, actually, di ba yung sir, kinento ko nung unang-una? Oh. Parang nanonood lang ako ng vlog habang nag-work. Oo. So, Sabi niya nga minsan pag nag-edit siya, parang natatawa din siya. So parang nanonood lang siya ng vlog. Yung trabaho niya. Pero something na may improve pas, wala. Wala ka naisip na minsan pag nakikita mo, ay bakit ganito? wala naman sir, kasi talagang Seryoso? okay sa akin yung Sige. pag-edit ng vlog mo sir. Tapos mamaya pag walang camera sabihin niya. Hindi lalo, tsaka hindi naman minsan wala namang revisions, ganun. Hindi kasi Hindi talaga naman ako gustong- mas strict. Hindi ako kasi walang revision. No? Kahit pag mga minor na error, napapansin ko yun. Minsan pag sinasabi nyo guys, may mali na conversion. Napapansin ko yun. Tapos akala ko hindi nyo mapapansin. Pero grabe yung mga mata nyo, no? Napapansin. Oo, kasi pag i-edit ni Renzel, i-review ko pa yan, papanoorin ko. Tapos pag may nakita ko na maling conversion, isa lang naman yung mali. So, inahayaan ko na. Kasi tatagal pa kasi pag sabihin ko sa kanya, tapos i-upload niya na, i-export na naman. Yung pala, ang galing pala ng mga mata nyo guys, like kahit konting details. Sabi ko ba sa camera sir, yung bakit minsan mali yung conversion. Oo. Bakit mali yung conversion? Kasi yung pag nag-edit naman ng video ni sir, minsan madaling araw na gano'n. Tapos dun sa mga conversion, pag na-edit ko yung first na conversion, i-copy ko lang yung text. Copy test. Minsan nakakalimutan man i-convert change. ko siya. Papalitan ko na yung text. Kaya minsan nakala ko, Napalitan mo na. ko na. Okay. Lutang din ako madaling araw. Oo, gets. Hindi ko napapansin kaya minsan nababasa ko na lang din sa comment. Pero sabi niya nga, okay lang daw kahit ipabago ko. Di ba sabi mo, Okay, sir, sabihin mo lang ako pag may maling conversion. Kaso kasi for me kasi, siguro kasi kulang din yung oras ko. Parang ayoko kasi na reviewin ko na naman. So parang kapag kung may konti, hindi nga talaga ako strict.
kahit sa trabaho, sa dati kong work, hindi ako strict talaga. Kahit may konting mali, hindi ako perfectionist. Pero, magaling naman sa Renzel. May mga konting ano lang sa conversion error. Pero, para sa akin, ano naman yun? Ang pinaka, ano yun sir, yung sa Thailand, yung Yung sa bat. Yun yung Lagi pinaka, kong na, ano. yun yung pinakamali na, yung Thailand, yung bat niya guys, B-A-T-H, bath. Parang take a bath. Kasi, pag iniisip ko man ano, binabasa ko sir, bat. Ang baliktad pa. Hindi ko na nare-realize. Yun talaga, hindi ko rin napansin yun. Kasi pag titignan mo sa mata sir, kasi Oo. parang tama. Oo. Pero Kasi mali bat, pa. di ba? Hindi ko rin napansin yun, tapos napansin ng mga viewers, mali pala yung bat. Na-review ko yun eh. Hindi ko napansin yun. Kaya every time nagta-Thailand ako, inuunahan ko na siya. Bat, Renzel Bata, B-A-H-D. Kaya ano, yun lagi ko nang check yung sa bat. Kasi yun talaga yung Oo, yun. ko sa Anong video or series yung pinaka na-enjoy mong i-edit? Yung sir, yung sa Vlogmas. Vlogmas? Oo sir, kasi Huh? parang siya eh, parang yun nga, yung parang episode ba? Ah, okay. Tapos everyday yun, di ka pa napagod doon? Yun nga yung Yung gusto mo? hinahanap ko sir, yung parang everyday. Ah. Kaya abangan nyo guys yung Na-pressure ako mag-vlog. Sabi ko pa naman, parang ayoko na mag-vlog mas this year para makapagpahinga. Pero na-enjoy mo pala yun? Oo sir, na-enjoy ko yun nung araw-araw. Really? Everyday? Though may pasok pa ako nun sir. Oo, kasi parang nag-OJT ka pa nun, di ba? Or may Hindi naman. school ka pa? School lang sir, pero hindi. Ah. Everyday Seryoso? na yan. Ay, gusto nyo ba ng vlogmas, guys? Yung everyday? Comment down below kung mag-vlogmas tayo. Hindi ko pa naiisip talaga kung mag-vlogmas ako. Akala ko napagod ka nun eh. Hindi, mas na-enjoy mo yun. Sige. Enjoy yung Vlogmas kasi parang nanonood ng mga series sa Ako yung napagod. Ako pa rin napagod kasi everyday kailangan may gagawin ako. Everyday mag-shoot ako. Okay. Pag-isipan natin yan. Ayun nga guys, maraming salamat sa pagsama sa day 1 namin dito sa Boracay. Bye ka na rin. Bye guys. Bye. See you again on the